Lakas ng hangin, parang bumibigat sa dibdib. Isang unos ang nagbabadya sa aking puso. Hello, ako si Lara, 29 na taong gulang, at ito ang kwento ng gabi na nabago ang lahat sa buhay ko. Mula sa isang tahimik na bayan sa bayan ng Batangas, lumaki ako sa isang payak na pamilya, may asawa na. At tila ba ang buhay ko ay isang payapang lawa. Hanggang sa dumating siya. Magsisimula ang kwento sa isang hapon sa aming lumang bahay sa bayan ng Lipa. Ang panahon ay parang nanghuhula ng bagyo, mabigat, malagkit sa balat na parang basang sutla, at ang mga ulap ay kulay abo, nagbabadya ng unos. Bumaba ako sa kotse, suot ang aking asul na lino na damit na dati ay nagbibigay lamig sa init ng panahon, ngunit ngayoy dumikit sa balat ko, tanda ng init na hindi ko pa maipaliwanag. Pumasok ako sa bahay, ang liwanag ay parang gintong liwanag na dumadaan sa mga malalaking bintana at ang amoy ng lumang kahoy at mga nalalanta ng bulaklak ay sumalubong sa akin. Doon ko siya nakita, si Julian, ang tiyo ng asawa ko, nakasandal sa gilid ng lumang fireplace, hawak ang isang baso ng whiskey. Hindi siya nakasentro sa silid, hindi nagsasalita ng malakas, pero tila umiikot ang mundo sa paligid niya. Hindi ko naramdaman ang kanyang pagdating sa tunog o kilos, kundi sa biglaang pagbabago ng hangin na parang may magnetikong puwersa sa loob ng silid. Nang magtagpo ang aming mga mata, sandali lang iyon, ngunit para sa akin, ito ay tila tumagal ng walang katapusan. Ang kanyang mga mata, madilim at walang pagmamadali, ay hindi lang tumingin bilang asawa ng kanyang pamangkin, kundi bilang isang babae na may lihim at apoy sa loob. Dumating ang isang kilabot sa likod ng aking gulugod, isang panginginig na hindi dulot ng init. Niliko ko ang aking ulo, pilit na ngumiti sa isang kamag-anak sa kabilang dulo ng silid, dala ang baso ng malamig na alak na nanginginig ang mga kamay ko. Ngunit ang aking isipan ay nakatuon na lamang sa kanya, sa bawat galaw niya, sa paraan ng paghawak niya sa baso, sa mahinang pagkiling ng kanyang ulo habang nakikinig, sa lalim ng boses niya na kahit hindi tumataas, ay tumatagos sa dibdib ko. Hindi siya ang klasikong gwapo, ngunit may bigat siya, isang kasaysayan na nakaukit sa mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata at sa pilak na hibla ng kanyang buhok. Punong-puno siya ng katahimikan na may awtoridad, at kapag nagsalita siya, napapahinto ako sa paghinga upang pakinggan, hindi lang ang salitang binibitawan kundi ang ibig sabihin sa likod nito. Sa kanyang katahimikan, mas maraming sinasabi ang kanyang presensya kaysa sa anumang pahayag. Ang unang paghanga ay unti-unting naging isang masinsinang pagkahumaling. Parang planeta akong nawawala sa orbit, umiikot patungo sa araw na mas mainit at mapanganib. Ang kalmadong buhay na matagal kong kinupkop ay nagsimulang maglaho. Bawat tingin ko sa kanya ay isang panganib at ang bawat pagkakataon na maaninag ko ang kanyang titig ay parang elektrisidad na dumadagundong sa katawan ko, isang nakakakilabot at kapanapanabik na patunay na ako'y buhay. Sa loob ko may tunggalian. Ang bahagi ko bilang asawa, bilang isang responsableng babae, ay sumisigaw na bumalik sa katiwasayan ng aking kasal at sa tahimik na pag-ibig na kilala ko. Ngunit ang isang bahagi ko na hindi ko alam na nandyan ay nagugutom, gising na ng titig na iyon na tila walang hinihingi ngunit naghahangad ng lahat. Ang katahimikan ng gabi ay nagdudulot ng isang mapanganib na tensyon. Alam kong ang unos na nagbabadyang dumaan sa bukid ay maliit lamang kumpara sa unos na nagsimula na sa loob ko. Ang silid ay naging isang akustikong maze at ako'y naliligaw dito. Ang mga boses ng mga tao sa paligid ay naging mga pira-pirasong tunog na wala ng saysay. Ang tawa ng mga kamag-anak, ang usapan tungkol sa alak, ang mga hula sa panahon, lahat ay naging puting ingay lamang sa tenga ko. Ang tanging tunog na pinipili ng utak ko ay ang kanyang katahimikan. Paulit-ulit kong iniisip ang sandali kung kailan nagtagpo ang aming mga mata, hinahati-hati ito sa mga frame-up ang tuklasin ng lihim na kinatatakutan ko at gustong maunawaan. Hindi ito isang magiliw na titig, ang kabaitan ay isang makintab na tabing. Ang ibinigay niya sa akin ay isang paanyaya sa kailaliman, isang tawag upang sumilip sa loob. Ano kaya ang nakita niya? Isang masunuring asawa? O isang babaeng unti-unting nalunod sa katiwasayan ng kanyang mga araw? Pinipilit kong bumalik sa katotohanan, sa baso ng alak na hawak ko ng malamig na mga daliri. Malamig ang salamin, maasim ang lasa ng alak sa aking dila. Mga katotohanan ito, mga texture,
Ngunit ang alaala ng titig na iyon ay mas totoo kaysa sa alak, mas matibay kaysa sa baso. Bawat pag-uulit ng sandaling iyon ay nagbubukas ng bagong kahulugan. Ang bahagyang pagkiling ng kanyang ulo, ang pagkilala, ang kawalan ng ngiti, ang pahayag na ang mga sosyal na pormalidad ay walang halaga sa pagitan namin. Ang elektrisidad na naramdaman ko ay hindi katang-isip. Ito'y isang transmisyon, isang frequency na naabot ng katawan ko bago pa man maiproseso ng isip. Lumapit ang asawa ko at niyakap ang aking baywang nang may pagiging malapit na ngayon ay tila banyaga, halos isang panghihimasok. Itinuro niya ang kabilang sulok ng silid. Si Julian, ano ba? Hindi ba? Palaging intense siya? Mechanical ang nangiti ko. Oo, mukhang sigurado siya sa sarili. Ngunit ang mga salita ay abo lamang sa aking bibig. Ang pagiging sigurado sa sarili ay hindi sapat na ilarawan ang bigat na kanyang pinapasan, ang puwersang tila binabaluktot ang espasyo. Parang sinusubukan mong ilarawan ang araw sa pamamagitan ng pagsabi na ito ay dilaw. Nagpatuloy ang usapan, ngunit wala na ako doon. Ang mga mata ko ay hindi sinasadyang nag-iikot sa silid, hinahanap siya. At nang makita ko siya, nakikinig siya sa iba, nakayuko ng bahagya ang ulo. Pareho pa rin ang pagkiling at ang puso ko ay parang nadudulas. Hindi siya tumitingin sa akin, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng kanyang kamalayan. Alam niyang pinagmamasdan ko siya. Ito ba ay kayabangan o pagkakaunawaan? Ang pagdududa ay isang matamis na lason. Ang rasyonalidad ay nagtayo ng mga harang, ngunit ang imahinasyon, ang mabagsik na hayop na iyon, ay bumagsak ng lahat sa isang hampas. Ipininta nito ang mga eksena, ang paraan ng pagtapik ng kanyang mga mahahabang daliri sa baso, at ginawa itong isang overture, isang pangakong haplos na alam kung paano pukawin ang bawat natutulog na nerbiyos. Ramdam ko ang bigat sa dibdib, ang paghihirap sa paghinga na halos nakakatuwa sa tindi nito. Ang kaloob-looban ay naging disyerto, at siya ang tanging fata morgana ng ulan. Naglalakad ako sa bahay na parang multo na hinahabol ang sarili. Bawat kwarto ay eksena ng aking obsesyon. Lumayas ako mula sa pangunahing silid, naghahanap ng hangin, ngunit ang hangin sa terasa ay mas mabigat pa, puno ng amoy ng basang lupa at pangakong unos na ayaw bumagsak. Ito ang matinding metapora ng aking kalagayan. Ang presyon ay tumataas, ang kuryente ay dumudugo, ngunit walang ginhawa, walang ulan ng kaluwalhatian. Nakanganga ako sa malamig na kahoy na balustrada, ang tela ng damit ko ay basang-basang na. Pumikit ako, ngunit sa kabila nito, nakita ko siya, ang kanyang imahe ay nakaukit sa loob ng aking mga talukap. Hindi na ito alaala ng tingin lamang, kundi isang pagbubuo ng buong pagkatao sa loob ko. Inisip ko ang kanyang boses, ang malalim na timbre na naramdaman ko sa sahig habang binibigkas niya ang pangalan ko. Lara. Isang simpleng salita na parang lihim na tinutuklas. Ang claustrophobia ay hindi sa espasyo, kundi sa aking isipan. Walang takas. Bawat pag-iisip ay isang pasilyo na pabalik sa kanya. Sinubukan kong isipin ang asawa ko, ang tahanan namin, ang buhay na itinayo namin. Ang mga imaheng dati matibay ay naging marupok, parang salamin. Ang seguridad ay naging kulungan, at napansin ko lang ito nang ipinakita niya sa akin ang susi. May tunog ng pintuan ng salamin na bumukas sa likuran ko. Bigla kong nanigas. Akala ko siya iyon. Ang buong katawan ko ay naghanda, tila isang kwerdas ng biolinang sobrang higpit, handang tunog sa kanyang haplos. Ngunit boses iyon ng tiyahin na nag-aalok ng isang piraso ng pie. Napakasakit ng pagkadismaya na parang iikot ang mundo ko. Ngumiti ako, ngunit ang ngiti ay tila maskara ng sakit. Pagbalik ko sa loob, nagbago ang dinamika ng silid. Hindi na siya nakatayo sa tabi ng fireplace. Para sandali ay nawala ang takot, iniisip na baka umalis na siya. Ngunit nakita ko siya sa tabi ng istante ng mga libro, dumudulas ang daliri sa likod ng isang lumang libro. Ang simpleng galaw na iyon ay parang pagbubunyag ng sikreto. Kabilang siya sa mundong iyon, mga kwento na hindi pa nasasabi, naipon na karunungan, mga katahimikan na mabigat. Ang asawa ko ay nasa mundo ng liwanag ng araw, katiyakan, at mga plano. Si Julian ay naninirahan sa anino, sa mga pagitan ng mga salita, at doon hinahatak ang aking kaluluwa. Ang panloob na labanan ay tumitindi, ang tahimik na digmaan sa dibdib ko.
Katapatan laban sa pagnanasa, rason laban sa intuwisyon, ang babaeng ako noon laban sa babaeng tinulak niya akong maging. Walang sigawan, walang palitan ng salita, ngunit ako'y ganap na wasak. Bawat titig niya na dumadaan sa buong silid ay isang panibagong kasunduan, isang pagkilala na may nagsisimula na. Walang daan pabalik, hindi titigil ang plaka. Ang grabidad na humihila sa akin papunta sa kanya ay hindi na panlabas na puwersa. Ito ay isinilang sa loob ko, at bawat minuto na lumilipas, bawat obsesibong pagsusuri sa kilos, kalahating ngiti at tahimik na pagsasama, nararamdaman kong unti-unting nabubuwag ang aking pagtutol. Hindi sa ingay ng pagbagsak, kundi sa tahimik na agos ng buhangin na dumadaloy sa mga daliri. Ang uno sa bukid ay nagbigay na ng mga unang kulog, malayo at mahina, na kumakalampag sa mga bintana. Ito ang hudyat. Ang kapayapaan, ang malamig at predictable na kapayapaan, ay hindi lang nasira. Ito ay winasak. At sa pwesto nito ay naroon ang nakakatakot, kahanga-hanga at mapanganib na pakiramdam na nagsisimula pa lang akong mabuhay. Ang mga ulap ay bumabalot sa langit ng aming bayan ng Lipa at ang bawat kulog ay parang pagsabog ng damdamin na matagal nang tinatago sa loob ko. Pagbalik ko sa loob ng bahay, napansin ko na nag-iba na ang aura ng silid. Hindi na iyon ang dating mainit at puno ng tawanan, ngayon ay puno ng tensyon na hindi mo man lang mapigilan. Si Julian ay nakatayo malapit sa istante ng mga libro, hawak-hawak ang isang lumang aklat na tila may lihim na gustong ibunyag. Ako'y nakatayo sa isang sulok, suot ang aking asul na linen na damit na ngayon ay basa na ng pawis at basang hangin. Ang tela ay dumikit sa aking balat na parang bawat hibla nito ay sumisigaw ng mga hindi nasabi. Ang mga sandali ay parang tumitigil at ang bawat galaw ni Julian ay naging sentro ng aking universo. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay mas malakas pa sa anumang mga salita. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng daan-daang kwento, mga lihim ng nakaraan na hindi kailanman nabubuksan. Sa bawat titig niya sa akin, parang binabasa niya ang mga pahina ng aking kaluluwa, mga bahagi na matagal ko nang itinago sa sarili ko, kahit sa aking asawa. Nararamdaman ko ang panginginig sa aking katawan, ang puso ko ay tila tumatalbog sa dibdib ko ng parang gustong tumakas. Pilit kong hinawakan ang baso ng malamig na alak, ngunit ang mga kamay ko ay nanginginig at ang alak ay tila asim na bumabalot sa aking dila. Sa kabila ng lahat, pilit kong pinilit ngumiti sa isang kamag-anak na nakatayo sa kabilang dulo ng silid, ngunit ang ngiti ko ay puno ng kasinungalingan. Ang bawat tingin ko kay Julian ay isang panganib, isang apoy na naglalagablab sa loob ko. Habang patuloy ang usapan ng mga tao sa paligid, nanatili akong nakatuon sa kanya. Ang bawat galaw niya, ang bawat paghinga, ang bawat maliit na kilos na nagiging isang himig sa puso ko. Nang bigla siyang lumingon at tumingin sa akin, para bang nakita niya ang isang bahagi ng aking sarili na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Ang kanyang titig ay hindi lamang pagtingin, ito ay isang pagtanggap, isang paanyaya sa isang mundo na matagal ko nang pinangarap ngunit natatakot akong pasukin. Hindi ko maipaliwanag ang damdaming iyon. Parang ako'y naipit sa pagitan ng dalawang mundo, ang buhay na kilala ko at ang isang bagong daigdig na nagbubukas sa harap ko. Ngunit bago ko pa man ito maunawaan, naramdaman ko ang kamay ng asawa ko na mahigpit na yumakap sa aking bewang. Ang kanyang presensya ay matapang, nangingibabaw, ngunit ngayon ay tila isang banyagang puwersa na sumisira sa aking katahimikan. "Lara, tingnan mo si Julian," sabi ng asawa ko nang may bahagyang ngiti, isang nangiting puno ng kumpiyansa na hindi ko na maramdaman bilang isang kalakasan. Ang mga mata ko ay muling bumalik kay Julian, at sa sandaling iyon, naintindihan ko, ang salitang intense ay hindi sapat upang ilarawan ang kanya. Siya ay isang puwersa ng kalikasan, isang bagyong hindi mo pwedeng pigilan, at ako'y nahulog sa gitna ng unos na iyon. Habang nag-uusap ang mga tao, ang isip ko ay naglalakbay sa mga alaala ng mga nakaraang linggo, ang mga lihim na tingin, ang mga sandaling nagtagpo ang aming mga mata sa gitna ng mga pagtitipon, at ang mga tahimik na paglalakad sa paligid ng aming bahay na nagiging entablado ng aming hindi maipaliwanag na koneksyon. Sa bawat pagkakataon na kami nagkatinginan, ang mundo ay tila humihinto at tanging kami lamang ang umiiral.
Ngunit alam ko rin na ang mga titig na iyon ay isang sumpa, isang apoy na unti-unting nilalason ang mga pundasyon ng buhay na maingat kong itinayo. Ang gabi ay lumalim, at ang mga ilaw ng bahay ay nagbigay ng mainit na liwanag, ngunit ang aking puso ay napuno ng lamig at takot. Alam kong hindi ito basta-basta, ang unos na ito ay hindi mawawala ng walang bakas. At sa kalagitnaan ng dilim, ang tanong ay nananatiling nakabitin. Ano na ang magiging kapalaran ng mga pusong naglalaro sa gitna ng apoy? Ang mga araw bago ang gabi ng aming pagtitipon ay puno ng mga tahimik na pag-aalinlangan. Ako si Lara, 30 na taong gulang, asawa ni Marco, at nakatira kami sa isang lumang bahay sa bayan ng Lipa, Batangas. Ang buhay ko ay tila isang payapang ilog na dumadaloy ng walang sagabal hanggang sa dumating si Julian, ang tiyuhin ni Marco, na nagdala ng unos sa aking katahimikan. Ang gabi ng pagtitipon ay dumarating at habang papalapit ang oras, nararamdaman ko ang bigat ng hangin sa paligid. Ang bahay namin ay puno ng mga kamag-anak na nag-uusap at nagtatawanan, ngunit para sa akin, ang lahat ay naging isang malabong ingay sa likod ng aking isipan. Ang aking asul na linen na damit ay dumikit sa aking balat dahil sa init at takot na hindi ko maipaliwanag. Si Marco, ang aking asawa, ay abala sa pakikipag-usap sa mga bisita. Ang kanyang tawa ay tila musika na nagpapakalma sa akin noon. Ngunit ngayon, tila ba ang bawat tawa niya ay nagiging distansya sa pagitan namin. Si Julian ay naroon rin, tahimik ngunit may bigat na presensya, nakasandal sa pader habang hawak ang isang baso ng whiskey. Hindi siya nakikipag-usap ng malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay tila sumusubaybay sa akin sa bawat galaw. Nang magtagpo ang aming mga mata ni Julian, parang tumigil ang mundo ko. Ang kanyang titig ay hindi lamang isang simpleng pagtingin, ito ay isang pagsisid sa aking kaluluwa, isang paanyaya sa isang daigdig na matagal ko nang pinangarap, ngunit natatakot akong pasukin. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang pinipilit kong hawakan ang baso ng alak, ngunit ang bawat galaw niya ay nagiging isang himig na tumatago sa puso ko. Sa gitna ng ingay ng pagtitipon, naramdaman ko ang kamay ni Marco na mahigpit na yumakap sa aking baywang. Ang kanyang presensya ay dati kong kanlungan, ngunit ngayon ay tila isang hadlang sa aking nararamdaman. Pilit kong pinilit ngumiti sa kanya, ngunit ang ngiti ko ay puno ng pagtataksil sa sarili. Habang nagpapatuloy ang gabi, ang tensyon sa pagitan namin ay lalo pang tumindi. Ang bawat pagtingin namin ni Julian ay nagiging isang lihim na wika na tanging kami lang ang nakakaintindi. Ang bawat sandali na kami nagkatinginan ay isang pagsubok sa aking katapatan at sa mga pangakong binitiwan ko kay Marco. Sa isang sandali, napansin kong si Julian ay lumapit sa akin sa isang sulok ng bahay. Ang liwanag mula sa bintana ay nagpapatingkad sa kanyang mga mata. Hindi kami nagpalitan ng salita, ngunit ang aming mga mata ay nagsasalita ng mga lihim na hindi kailanman nabigkas. Ang mundo sa paligid namin ay tila nawala at kami lang ang umiiral. Nang bumalik ako sa gitna ng pagtitipon, naramdaman ko ang bigat ng mga titig ng mga tao, ngunit ang aking isipan ay abala sa mga damdamin na naglalaban-laban sa loob ko. Alam kong ang unos na ito ay hindi matatapos ng walang bakas. Sa likod ng mga ngiti at tawanan, ang aking puso ay naglalaban-laban sa pagitan ng katapatan at pagnanasa. Ang bawat sandali ay isang paalaala na ang buhay ko ay hindi na magiging ganoon kasimple at payapa. Habang tumatagal ang gabi, ang tanong ay nananatili, ano ang magiging kapalaran ng pusong naglalakbay sa pagitan ng katotohanan at pagnanasa? Ang sagot ay nakatago pa sa dilim, naghihintay na mabunyag. Ang gabi ng pagtitipon ay unti-unting lumalim at ako'y si Lara, isang babaeng nahulog sa gitna ng isang laban na hindi ko inaasahan. Sa aming lumang bahay sa bayan ng Lipa, pinilit kong panatilihin ang aking mukha ng katahimikan habang ang loob ko ay naglalagablab dahil sa mga damdaming mahirap ipaliwanag. Sa simula ng gabi, ang mga kamag-anak ay nagtipon sa sala, nag-uusap tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay, ang panahon, ang mga bagong balita at ang mga kwento ng nakaraan. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga hindi nasabi, at ang mga ilaw ng kandila ay nagpapalambot sa mga anino sa paligid. Si Marco, ang aking asawa, ay nagtataglay ng isang ngiti na dati nagbibigay lakas sa akin, ngunit ngayon ay parang isang maskara na nagtatago ng kanyang pag-aalala. Kabilang siya sa mga nagbubukas ng mga bote ng alak,
habang si Julian naman ay tahimik na nakasandal sa pader, hawak ang baso ng whiskey, tila isang anino sa gitna ng liwanag. Hindi ko maiwasang mapansin ang bawat kilos ni Julian, ang paraan ng paghawak niya sa baso, ang banayad na paglingon sa paligid, at ang malalalim na titig niya na tumatagos sa akin. Ang kanyang presensya ay matindi, parang isang bagyong dumarating ng walang babala, at ako'y nahuhulog sa gitna ng unos na iyon. Nang magtagpo ang aming mga mata, para bang tumigil ang oras. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga kwento at lihim na hindi niya ibinubunyag sa sinuman, ngunit para sa akin, ito ay isang paanyaya sa isang bagong mundo. Ang aking puso ay mabilis na tumibok at ang balat ko ay parang naglalagablab sa init ng damdaming iyon. Habang patuloy ang mga usapan, naramdaman ko ang kamay ni Marco na mahigpit na yumakap sa aking baywang. Ang kanyang presensya ay dati kong kanlungan, ngunit ngayon ay tila isang hadlang sa aking nararamdaman. Tinangka kong ngumiti sa kanya, ngunit ang ngiti ko ay puno ng pagtataksil at kalituhan. Sa gitna ng gabi, si Julian ay lumapit sa akin nang hindi napapansin ng iba. Ang aming mga mata ay nagtagpo muli at sa sandaling iyon, walang mga salita ang kailangang ipalitan. Ang mundo sa paligid namin ay naglaho at kami lang ang umiiral. Ang bawat sandali na kami nagkatinginan ay nagpapalalim sa aking pagkalito. Ang aking puso ay nahahati sa pagitan ng katapatan sa asawa ko at ng pagnanasa na hindi ko pa nararanasan noon. Ang tensyon ay lumalala at ako'y nahuhulog sa isang bangin na mahirap balikan. Sa paglipas ng gabi, ang mga lihim na titig at mga tahimik na sandali ay nagiging isang lihim na wika na tanging kami lang ang nakakaintindi. Ang bawat galaw ni Julian ay nagiging isang himig na pumupukaw sa aking mga damdamin at ako'y nahuhulog ng mas malalim sa kanyang mundo. Ngunit alam ko rin na ang unos na ito ay may dalang kapahamakan. Ang bawat lihim ay may hangganan at ang bawat lihim na pagnanasa ay may kapalit. Habang tumatapos ang gabi, ang tanong ay nananatili sa aking isipan. Paano ko haharapin ang unos na ito? At ano ang magiging kapalaran ng puso kong naglalakbay sa pagitan ng katotohanan at pagnanasa? Ang sagot ay isang lihim pa rin, nakatago sa dilim ng gabi. Ang gabi ay patuloy na naglalim habang ang hangin sa aming lumang bahay sa Lipa ay nagiging mas mabigat, halos parang hininga ng unos na unti-unting sumisiklab sa aking puso. Ako si Lara, isang babae na dati naniniwala sa katiwasayan ng buhay, ngunit ngayoy nahaharap sa isang alon ng damdamin na hindi ko inaasahan. Sa kalagitnaan ng pagtitipon, napansin ko ang mga mata ni Julian na paulit-ulit na tumitingin sa akin mula sa di kalayuan. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na sumusunod sa bawat galaw ko, at ako'y nahuhulog sa isang laro ng lihim na titig at hindi nasabing mga salita. Ang kanyang maitim na mga mata ay puno ng lalim, naglalaman ng mga kwento ng pagnanasa at pangakong hindi ko pa nauunawaan. Habang nakikisalo ako sa mga usapan ng mga kamag-anak, ang aking puso ay naglalakbay sa pagitan ng katapatan at tukso. Ang bawat ngiti ni Marco ay tila isang paalala ng mga pangakong binitiwan ko, ngunit ang bawat titig ni Julian ay parang isang apoy na unti-unting lumalakas sa loob ko. Ang asul na linen na damit ko ay dumikit sa balat ko, tanda ng init ng damdamin na hindi ko pa natatanggap. Sa isang pagkakataon, lumapit si Julian sa akin ng tahimik, at ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang sulok ng silid. Hindi namin kailangang magsalita. Ang aming mga puso ay nag-uusap sa isang wika na hindi kailanman nabigkas. Ang mundo sa paligid namin ay tila nawala, at kami lang ang umiiral. Ang mga sandali na iyon ay puno ng tensyon at pagnanasa na nagpapalalim sa aking pagkalito. Alam kong ang buhay na kilala ko ay unti-unting nagbabago at ang bawat lihim na pagtingin ay nagiging isang hakbang patungo sa isang landas na mahirap balikan. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ako sa gitna ng pagtitipon, dala ang bigat ng mga damdamin na hindi ko maipaliwanag. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa akin, ngunit ang aking isip ay abala sa mga tanong na bumabalot sa aking puso. Ang unos na ito ay hindi tulad ng mga bagyong dumarating at nawawala. Ito ay isang bagyong nag-iiwan ng marka, isang apoy na nagbabago sa lahat ng aking pagkatao. Ang tanong ay nananatili. Paano ko haharapin ang unos na ito at ano ang magiging kapalaran ng puso kong naglalakbay sa pagitan ng katotohanan at pagnanasa?
Habang ang gabi ay unti-unting nauupos, ang sagot ay nananatiling isang lihim, isang misteryo na naghihintay na mabunyag sa mga susunod na araw. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang buhay ko ay hindi na magiging ganoon kasimple, at ang bawat desisyon ay magdadala ng mabigat na kahihinatnan. Hindi ko pa rin malimutan ang gabing iyon, isang gabi na nagsimula sa payapang pagtitipon, ngunit nauwi sa isang bagyong sumira sa tahimik kong mundo. Ako si Lara, isang asawa at ina, ngunit sa gabing iyon, nadama ko ang isang bahagi ng sarili ko na matagal nang nakatago, na unti-unting sumisikat sa liwanag ng hindi inaasahang pagkikita. Sa bawat sandali na ako'y nakatingin kay Julian, nararamdaman ko ang kakaibang tensyon na pumipigil sa akin na huminga ng malaya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang epekto niya sa akin. Hindi siya ang tipikal na lalaki na dinadala ng mga babae, ngunit may isang bagay sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Ang mga mata niya ay naglalaman ng mga lihim, ng mga kwento ng sakit at pag-asa, na tila ba nilalantad ang kaluluwa ko sa isang paraan na hindi ko inakala. Habang tumatagal ang gabi, napagtanto ko na ang mga damdaming ito ay hindi na basta pagkahumaling lamang. Ito ay naging isang apoy na unti-unting sumisiklab sa loob ko na nagpapainit sa bawat hibla ng aking katawan. Ang asul kong damit ay naging isang simbolo ng aking pagkakahiwalay. Ang malamig na lino na dati nagbibigay lamig sa akin ay ngayon ay dumikit sa aking balat, tanda ng init ng damdamin na hindi ko kayang itago. Nang makita ko siyang nakatayo sa isang sulok ng silid, nakatuon ang mga mata sa akin, naramdaman ko ang bigat ng kanyang titig. Ang oras ay tila huminto at ang mundo ay nag-ikot lamang sa pagitan naming dalawa. Hindi namin kailangang magsalita, ang aming mga puso ay nag-uusap sa isang wika na tanging kami lang ang nakakaintindi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi maalis ang takot sa aking dibdib. Takot na masaktan ang asawa ko, takot na masira ang buhay na maingat kong itinayo. Ang loob ko ay naghahati. Isang bahagi ay nananawagan na bumalik sa katiwasayan ng aking kasal, habang ang isa naman ay nagtutulak na sundan ang sigaw ng puso ko. Napagtanto ko na ang lahat ng ito ay isang salamin ng aking sariling kalagayan, isang pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at pagnanasa, ng responsibilidad at kalayaan. Ang bawat titig ni Julian ay nagpapalalim sa aking pagkalito, ngunit sa parehong pagkakataon, ito ay nagbibigay ng liwanag sa isang bahagi ng aking sarili na matagal nang namimighati. Sa sandaling iyon, naisip ko kung paano kaya matatapos ang gabi na ito. Kung paano kaya haharapin ang unos na unti-unting sumisira sa akin. Ngunit higit sa lahat, naisip ko kung paano ko mapapanatili ang sarili ko sa gitna ng lahat ng ito, isang babaeng nahaharap sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. At sa puso ko, alam kong walang daan pabalik sa dati. Ang lahat ay nagbago na, at ang susunod na hakbang ay magiging isang desisyon na magbabago ng lahat. Hindi ko inaasahan ang mangyayari sa gabing iyon. Ako si Lara, at ang buhay ko'y unti-unting nagiging isang pelikula ng mga damdamin na hindi ko kayang kontrolin. Sa isang sulok ng aming tahanan sa Lipa, naganap ang isang sandali na babaguhin ang lahat. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo, hinahabol ng isip ko ang mga tanong na hindi ko matugunan. Ang mga hakbang ko ay mabagal, at ang hangin ay puno ng kabog ng puso ko. Pagdating sa aming maliit na aklatan, nakita ko siya, si Julian, nakasandal sa bintana, nakatingin sa dilim ng gabi na puno ng kulog at kidlat. Hindi niya ako napansin agad kaya't unti-unting lumapit ako. Ang amoy niya ay halo ng whiskey, ulan, at isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang pangakit na sumasakal sa aking mga pandama. Ang kanyang mga mata ay madilim, puno ng lihim at sakit, ngunit may isang bagay rin na nagpapagaan sa aking kaluluwa. Nasa dilim ka, bulong niya. Na tila ba alam ang mga lihim ng aking puso. Parang tayo lang ang naiwan dito. Hindi ko matigil ang paghinga, parang bawat salita niya ay nagiging apoy na sumisiklab sa loob ko. Hindi ko sinagot, ang aking mga mata lang ang nagsalita, puno ng pagkalito, pagnanasa at takot. Dumako ang tingin niya sa aking mga labi at sa isang iglap, nilapit niya ang kanyang kamay sa aking mukha, hindi upang hawakan, kundi upang ipakita ang lalim ng kanyang nararamdaman. Ang bawat galaw niya ay isang panalangin, isang tawag na hindi ko kayang tanggihan. May gutom sa iyong mga mata, Lara, sabi niya,
isang gutom na hindi kasalanan. Ang kasalanan ay mamatay ng walang laman ang puso. Hindi ko alam kung paano ako nakahanap ng lakas para tumugon, ngunit ang isang maliit na ngiti ay lumabas sa aking mga labi, isang ngiti na puno ng pag-asa at takot. Sa sandaling iyon, ang aming mga puso ay nagtagpo at ang mundo ay nawala. Ang tanging narinig ko ay ang tunog ng ulan na bumabagsak sa bubong at ang malambing na tibok ng puso ni Julian na naging musika ng aming pagkikita. Ngunit alam ko rin na sa bawat sandali na iyon, ang bawat pagpindot ng kanyang mga daliri sa aking balat ay isang hakbang papalapit sa isang landas na mahirap balikan. Ang gabi ay nagmistulang isang apoy na naglalagablab at ako'y nasasadlak sa gitna ng isang bagyong hindi ko kayang pigilan. Ang susunod na sandali ay magiging isang tanda, isang simula ng isang kwento na magbabago sa lahat ng aking pagkatao. Ang hangin sa loob ng aming maliit na aklatan ay naging mas mainit, puno ng kuryenteng hindi maipaliwanag. Ako si Lara, at sa gabing iyon, nawalan ako ng kontrol sa sarili ko, isang gabi kung saan ang bawat sandali ay naging isang malakas na pagsabog ng damdamin. Nang unti-unting lumapit si Julian, naramdaman ko ang bawat tibok ng puso ko na parabang sasabog sa dibdib. Hindi niya ako hinawakan, ngunit ang kanyang presensya ay parang apoy na unti-unting nilalason ang lahat ng aking mga pangamba. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang lihim na tawag, isang pangakong matagal ko nang hinahanap. "Lara," bulong niya. Ang tinig niya ay malambing ngunit puno ng lalim. "Hindi ka nag-iisa sa gutom na yon." Hindi ko kayang tumigil sa paghinga habang ang kanyang mga daliri ay naglaro sa hangin malapit sa aking mukha. Isang haplos na hindi kailangang pisikal upang maramdaman ang init nito. Ang bawat galaw niya ay isang lihim na sinasabi natin ng walang salita, isang wika ng pagnanasa at pangunawa. Ang aming mga labi ay halos magtagpo at sa isang sandali, ang mundo ay naging tahimik maliban sa tunog ng aming hininga. Ang apoy sa loob ko ay nagsimulang umalab at ang malamig na linen na damit ko ay tila walang halaga laban sa init na bumabalot sa akin. Ang unang halik ay hindi isang pagsakop, kundi isang pagkilala, isang pagbubukas ng isang pintuan na matagal nang nakasara. Ang halik niya ay matamis, may halong pait at tamis ng whisky, ulan, at isang kakaibang pangakong hindi ko palubusang nauunawaan. Hindi namin kailangan pang magsalita. Ang aming mga puso ay nagsasalita sa halip, sa bawat haplos, sa bawat paghawak, sa bawat paghinga na nagiging isa. Ang mundo sa labas ng aklatan ay nawala, at kami ay naging isang universo ng aming sariling mga damdamin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking mga balikat. Ako'y isang asawa, isang babae na may buhay na itinayo, ngunit sa gabing iyon, ang mga pader ng aking mundo ay nagsimulang bumagsak. Ang halik ay naging tanda ng isang pagsisimula ng isang kwento na puno ng pagnanasa, pag-aalinlangan, at mga lihim na hindi na maitatago. Ang mga sandali ay naglaho sa isang saglit, ngunit ang alaala ng gabing iyon ay nanatili, isang apoy na hindi kailanman mamamatay sa aking puso. Ang gabi ay naging isang apoy na naglalagablab sa loob ng aming lumang bahay sa Lipa at ako si Lara, isang babaeng nahulog sa gitna ng isang unos ng damdamin na hindi ko inaasahan. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, pagnanasa, at isang lihim na laro ng mga mata na naglalaman ng mga kwento ng pag-ibig at pagtataksil. Habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa bubong, naramdaman ko ang init ng halik ni Julian na bumabalot sa akin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naglakbay sa aking balat, bawat haplos ay isang lihim na sinasabi ng walang salita. Ang malamig na linen ng aking damit ay nawawala sa kahalagahan, napapalitan ng init ng aming pagsasama. Ang bawat galaw namin ay naging isang sayaw ng pagnanasa at pagtataksil na naglalaman ng mga lihim na hindi namin kayang ipaliwanag. Ang mga pader ng aming mundo ay nagsimulang bumagsak at ang aming mga puso ay naging isang bukas na aklat ng mga damdamin na matagal nang itinago. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang bigat ng aking mga responsibilidad, ang aking asawa, ang aming buhay, ang mga pangakong binitiwan ko. Ang bawat paghinga ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit ang apoy sa loob ko ay hindi na mapipigil. Ang gabi ay naging isang malakas na sigaw ng damdamin, isang pagsabog ng mga lihim na matagal nang itinago sa loob ng aking puso.
Ang bawat halik, bawat haplos, ay naging isang tanda ng isang pagbabago. Isang pagbabago na magbabago sa lahat ng aking pagkatao. Ang oras ay tumigil, at ang mundo ay naging isang entablado ng aming lihim na pag-iibigan. Ang bawat sandali ay puno ng kuryente, at ang aming mga puso ay naging isang himig ng pagnanasa at pag-ibig. Ngunit alam ko, sa bawat pag-iinit ng aming mga katawan, ang unos ay patuloy na naglalakas sa labas. Isang paalala na ang bawat lihim ay may kapalit at ang bawat pagnanasa ay may hangganan. Ang gabing iyon ay naging isang epiko ng damdamin, isang kwento ng pagnanasa, pagtataksil at isang lihim na pag-ibig na hindi na maitatago. At sa gitna ng lahat ng ito, ako'y naglalakad sa isang landas na puno ng panganib, pag-aalinlangan at isang apoy na hindi ko kayang patayin. Ang mga huling sandali ng gabing iyon ay tila walang katapusan at ako si Lara, isang babaeng nahulog sa isang mundo ng lihim at pagnanasa na hindi ko inaasahan. Sa bawat hininga, ang aming mga puso ni Julian ay nag-uusap sa isang wika na tanging kami lang ang nakakaintindi. Isang wika ng apoy, pagnanasa at isang lihim na pangakong hindi pa lubos na nabubunyag. Nang humiwalay ang aming mga labi, ang silid ay napuno ng katahimikan na puno ng tensyon. Ang mga mata niya ay naglalaman ng mga tanong at sagot na hindi na kailangang ipaliwanag. Ang aming mga puso ay tila nagtagpo sa isang lugar na walang hangganan, isang lugar kung saan ang oras ay tumigil at ang mundo ay naging isang entablado ng aming lihim na kwento. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang bigat ng realidad. Ang buhay na dati kong kilala ay unti-unting nagiging isang alaala at ang mga pangako na binitiwan ko ay parang mga anino na unti-unting nawawala. Ang aking puso ay naghahati at ang landas na aking tatahakin ay puno ng mga tanong na walang sagot. Sa mga susunod na araw, ang bawat sandali ay magiging isang laban sa pagitan ng katotohanan at pagnanasa, ng responsibilidad at kalayaan. Ang aking mundo ay magbabago, at ang mga lihim na aming pinagsaluhan ni Julian ay magiging isang bahagi ng aking pagkatao na hindi na mawawala. Habang lumalabas ako mula sa silid na iyon, ang ulan ay bumabagsak ng mas malakas at ang hangin ay puno ng pangakong bagong simula. Ang buhay ko ay hindi na magiging ganoon kasimple, ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan, isang kapayapaan na nagmumula sa pagtanggap ng aking sarili at ng mga damdaming matagal ko nang itinago. At habang tinatanaw ko ang madilim na langit na puno ng kidlat at kulog, alam kong ang kwento ko ay hindi pa tapos. May mga lihim pa akong kailangang tuklasin, mga sugat na kailangang pagalingin, at mga desisyon na kailangang harapin. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng mga hamon, pag-asa, at isang lihim na apoy na patuloy na naglalagablab sa aking puso. At sa puso ng unos na ito, ako'y handang harapin ang lahat, bilang isang babae, bilang isang asawa, at bilang isang nilalang na naghahanap ng kanyang tunay na sarili.